Aries, naramdaman mo ba ito kamakailan? Ang kakaibang hatak sa puso mo, ang biglang kilabot tuwing gabi, ang mga panaginip na parang totoo. May isang tao dyan na muling nagmamanifest sa iyo, tinatawag ang iyong espiritu, binubulong ang pangalan mo sa katahimikan. Sa paniniwalang Pilipino, hindi ito aksidente. Kapag ganito nakalakas ang enerhiya, kumikilos na ang kapalaran. Isipin mong bumabalik ang pag-ibig, dumadaloy ang mga biyaya, at nagbubukas ang mga pintuang akala mo'y sarado na. Ito ang iyong senyales. Huwag mo itong baliwalain. Nagsasalita ang universo, at ang naririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Aries, maligayang pagdating sa pagbasa na ito. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang mensahe ay dumarating sa tamang oras, ibig sabihin ginabayan ng kapalaran ang iyong mga hakbang. Napansin mo ba kung paanong lumilitaw ang mga senyales sa oras na hindi mo inaasahan, isang paru-paro na dumaraan sa iyong landas, isang apoy ng kandila na sayaw ng walang hangin, o ang biglang pag-alala sa isang taong hindi mo makalimutan? Hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga bulong ito ng universo, nagpapaalala na may mga puwersang hindi nakikita na kumikilos para sa iyong pabor. Sa ngayon, mas maliwanag ang iyong enerhiya kaysa dati. May isang taong umaabot sa iyo, nagmamanifest ng iyong presensya, hinihila ka palapit sa espiritu. Kung ito man ay sa pag-ibig, sa mga biyaya, o sa kapalaran, nais ng universo na malaman mo, malayo pa sa katapusan ang iyong kwento. Manatili ka sa akin, Aries. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbunyag ng landas na matagal nang hinihintay ng iyong puso. Ang bulong ng kapalaran. Aries, may kakaibang paraan ang kapalaran para magsalita, sa mga bulong muna bago maging bagyo. Maaaring naramdaman mo na ito kamakailan, ang biglang bigat sa dibdib, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may iniisip ka. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tila inuukit ng katahimikan ang iyong pangalan, o nagigising ka sa 3:00 ng umaga ng walang dahilan, ibig sabihin may kaluluwa na tumatawag sa iyo. Hindi sila malayo, hinihila ka ng kanilang enerhiya, inaabot ka sa hindi nakikitang mundo. Maaaring hindi nila masabi ng harapan, ngunit hindi makakapagsinungaling ang kanilang espiritu. Nagmamanifest sila, hinahangad ang iyong presensya, umaasang muli kayong pagdudugtungin ng universo. At ang totoo, nararamdaman mo ito. Sa tuwing bumibilis ang tibok ng iyong puso ng walang dahilan, sa tuwing may lumang kantang biglang tutugtog at gumigising ng nakalimutang damdamin, sa tuwing may paru-parong dumadapo sa iyong bintana, alam mong kumikilos ang kapalaran. Sabi ng ating mga nakatatanda, kapag paulit-ulit siyang napapanaginipan, ibig sabihin iniisip ka niya. Ang panaginip ay pintuan ng kaluluwa. Kapag nakikita mo ang isang tao sa iyong mga panaginip, lalo na mula sa nakaraan, hindi iyon basta alaala lamang, iyon ay pagbisita ng kanilang espiritu sa iyo. Tinutawag ka nila hindi sa mga salita, kundi sa purong enerhiya. At narito ang katotohanan, Aries, hindi kailanman isang panig lamang ang manifestation. Kapag napakalakas ng pag-isip ng isang tao, mararamdaman mo ito sa sarili mong realidad. Kaya ngayon, napapalibutan ka ng mga kakaibang senyales. Mga kumikislap na ilaw, kilabot sa gabi, o maging ibong biglang dumaan sa iyong daraanan sa mismong sandaling malalim kang nag-isip, mga pagpapatunay ito. Sinasabi sa iyo ng universo na muling nagigising ang koneksyon. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, bagaman pag-ibig ang nasa puso nito. Paalala rin ito ng kapalaran na ang iyong enerhiya ay bihira, magnetiko, at hindi malilimutan. Kahit gaano kalayo subukang tumakbo ng isang tao mula sa kanyang damdamin, babalik at babalik pa rin ang puso sa tunay nitong tahanan. At sa ngayon, Aries, ikaw ang tahanang iyon. Lumalakas na ang mga bulong. Lalong humihigpit ang hatak. Simula pa lamang ito nang inihahanda sa iyo ng universo. Manatiling bukas dahil malapit nang magbunyag ang katahimikan ng katotohanan. Pag-ibig at emosyonal na enerhiya. Aries, ang pag-ibig ay palaging naging apoy na naglalagablab sa loob mo. Kahit pilitin mong ituon ang atensyon mo sa ibang bagay, hindi kailanman nakakalimot ang iyong puso. At ngayon, ipinapakita ng universo na ang damdamin ng isang tao para sa iyo ay muling bumabalik, mas matindi kaysa dati. Hindi lang ito basta naiisip. Isa itong pananabik na araw-araw ay lalo pang lumalalim. Sa paniniwalang Pilipino, may mga senyales kapag ang enerhiya ng pag-ibig ay lumalapit sa iyo. Kapag pumasok ang isang paru-paro sa iyong tahanan, sinasabing may taong nagmamahal sa iyo na malapit sa espiritu.
Kapag may ibong umaawit sa iyong bintana sa madaling araw, ibig sabihin may mensaheng papalapit. At kapag bigla kang nakaramdam ng kilabot sa batok na para bang may bumulong ng pangalan mo, hindi iyon guni-guni. Iyon ay pag-ibig na umaabot sa iyo sa pamamagitan ng mga hiblang hindi nakikita. Ang taong nagmamanifest sa iyo ay may mga damdaming hindi kailanman naibaon. Ang kanilang pananahimik ay hindi kawalan, ito ay takot lamang. Ngunit ngayon, mas malakas ang hatak ng kapalaran kaysa sa kanilang pangamba. Ang katotohanan, Aries, ay hindi ka makakalimutan. Ibinigay mo sa kanila ang uri ng pag-ibig na walang ibang makakatumbas, at ngayon, ginagabayan sila ng universo pabalik sa iyong landas. Gayunpaman, dapat mong ihanda ang iyong puso. Sapagkat kapag bumabalik ang pag-ibig, hindi ito dumarating ng tahimik. Dumadating ito na puno ng emosyon, may kasamang luha, at mga kumpisal na kay tagal nang nakatago. Sabi ng ating mga nakatatanda, kapag bumalik ang isang tao nang may mabigat na damdamin, ibig sabihin may misyon pa siya sa buhay mo. Kapag may taong bumalik dala ang bigat ng emosyon, nangangahulugan iyon na may hindi pa natatapos ang kanilang kaluluwa sa iyo. Ipinapakita ng mga baraha ang malalim na damdamin, isang pusong hindi mapalagay kapag wala ka, isang espiritong walang kapayapaan hanggat hindi ka muling malapit. Kaya mo nararamdaman ang mga kakaibang emosyon nitong mga nakaraang araw. Ang biglang lungkot na dumadating ng walang dahilan, ang hindi inaasahang init sa dibdib, ang mga panaginip na iniiwan kang nanginginig pagmulat mo. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga piraso ito ng enerhiya ng pag-ibig ng ibang tao na humihila papalapit sa iyo. Ngunit tandaan mo, Aries, hindi lang ito tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa iyo. Tinanong ka ng universo, handa ka na ba muling buksan ang iyong puso? Ang pag-ibig ay isang biyaya, ngunit isa rin itong responsibilidad. Ibinibigay ng kapalaran ang pagkakataon para maramdaman mo ang tunay na nakalaan para sa iyo, pag-ibig na totoo, pag-ibig na bumabalik kahit sa katahimikan, pag-ibig na hindi kayang sirain ng oras o distansya. Ang apoy ng Aries ay hindi kailanman nilikhang magliyab ng mag-isa. Ito ay nilikha upang magbigay liwanag sa isa pang puso. At ngayon, papalapit na ang pusong iyon. Ihanda mo ang iyong sarili, sapagkat ang minsang itinago sa anino ay malapit nang lumabas sa liwanag. Yaman at agos ng mga biyaya. Aries, habang napapalibutan ka ng enerhiya ng pag-ibig, may bulong din ang universo tungkol sa kasaganaan. Hindi lamang sa iyong puso gumagalaw ang kapalaran, kundi pati sa agos ng mga biyayang nakatakdang pumasok sa iyong buhay. Maaaring napansin mo ang maliliit na senyales, nakakakita ka ng barya sa daan, nakakarinig ng di inaasahang balita tungkol sa pera, o naiimbitahan sa mga bagong oportunidad. Sa paniniwalang Pilipino, hindi ito mga aksidente. Kapag may baryang lumitaw sa iyong daraanan, ibig sabihin tinatawag ka ng swerte. Kapag natapon ang bigas sa sahig, paalala iyon na ang biyaya ay dapat umapaw. Matagal ka nang may dalang bigat ng responsibilidad, Aries, laging nagbibigay ng sobra sa iyong sarili para sa iba. Ngunit ipinapakita ng mga baraha na ngayon, nagbabago na ang enerhiya. Nasaksihan ng universo ang iyong mga sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, at ang mga dasal na binitiwan mo sa katahimikan. Papalapit na ang kasaganaan, hindi lamang sa anyo ng pera, kundi sa kapayapaan, katatagan, at mga oportunidad na magbubukas ng mga pintuang akala mo'y sarado na. Sabi ng ating mga nakatatanda, kapag tumalo ng isda mula sa tubig sa harap mo, ibig sabihin may darating na biyaya. Gaya nito, humihila ang iyong enerhiya ng mga galaw na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. May mga synchronicities na gumagabay sa iyo. Ang mga numerong gaya ng 888 o 11 oras 11 minuto ay lumilitaw bilang mga tanda na ang yaman ay nakaayon na sa iyong espiritu. Ngunit tandaan mo ang katotohanan, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iyong tinatanggap, kundi pati na rin sa kung ano ang handa mong pakawalan. Gaya ng pamahiin sa Pilipino, kapag winalis mo ang iyong pintuan sa gabi, maaaring mawala ang iyong mga biyaya. Paalala ito ng universo, ingatan at igalang ang yaman, at huwag hayaang ang takot ang humarang sa agos nito. May simpleng ritual na makakatulong para umayon ka sa enerhiyang ito. Maglagay ng barya sa iyong pitaka, hindi para gastusin, kundi para itago. Bulungan ito ng pagpapala, at hayaang magsilbing paalala na mas marami pang darating. O kaya naman, magwisik ng kaunting bigas sa iyong pintuan habang sinasabi, tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking tahanan. Ang mga maliliit na gawain ito, kapag puno ng pananampalataya, ay lumilikha ng alon na hindi kayang baliwalain ng universo. Aries, magnetic ang iyong espiritu ngayon.
Kung paanong may taong nagmamanifest sa'yo, ganoon din ang swerte na nagmamanifest papalapit sa'yo. Ang mga oportunidad ay lilitaw na parang bigla ang ulan matapos ang mahabang tagtuyot. May mga taong darating sa buhay mo dala ang balita, mga alok o mga simpleng salitang magbubukas ng mas malalaking pagbabago. At kapag sinabi mong nang may pananampalataya, lalo pang dadami ang biyaya. Huwag matakot sa pagkawala. Hindi kailanman kumukuha ang universo ng hindi nagbabalik ng higit pa. Ang nakalaan para sa iyo ay laging makakahanap ng paraan, maging ito man ay sa pag-ibig, sa yaman, o sa kapalaran. Aries, ihanda ang iyong mga kamay at puso, dahil malapit nang dumating ang oras na hindi mo lamang dadalhin ang pag-ibig kundi pati na rin ang kasaganaan na matagal mong ipinanalangin. Ang nakatagong babala. Aries, habang ginagabayan ka ng kapalaran tungo sa pag-ibig at biyaya, may ibinubulong din ang universo na babala. Hindi lahat ng enerhiya sa paligid mo ay dalisay. Kung paanong ang liwanag ay umaakit, ganoon din itong ginising ang mga anino. Ito ang dahilan kung bakit maaaring naramdaman mo ang biglang bigat sa loob ng iyong tahanan, ang mga gabing hindi mapakali, o ang mga pagtatalong walang malinaw na dahilan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag lumalakas ang enerhiya, kasabay nitong tumataas ang inggit. Sabi ng ating mga nakatatanda, kapag maraming biyayang dumarating, siguradong may matang naiinggit. Kung saan dumadaloy ang biyaya, kadalasan sumusunod ang mga matang puno ng selos. Ipinapakita ng mga baraha na may mga puwersang humahadlang sa iyong landas. Hindi ito palaging mga taong nakikita mo ng harapan. Minsan, ito ay negatibong enerhiya lamang na nananatili sa mga lugar na pinapasok mo o mga damdaming lihim na ibinabato sa iyo. Mapapansin mong may mga halaman sa iyong bahay na biglang natutuyo o mga alagang hayop na nakatitig sa sulok na tila may nakikita silang hindi mo makita. Mga senyales itong may presensya ng enerhiyang hindi mo nakikita. Ngunit huwag kang matakot, Aries. Ang mga babala ay hindi sumpa, sila'y mga proteksyong ibinibigay ng maaga. Hindi ipinapakita ng universo ang panganib nang hindi rin ipinapakita ang paraan para linisin ito. Kaya't sa kulturang Pilipino, buhay na buhay pa rin ang mga ritual. Asin sa may pintuan para harangin ang negatibo. Tubig ng niyog upang linisin ang katawan. Usok ng insenso upang itaboy ang mga anino. Hindi lang ito mga gawin ng nakaraan, makapangyarihang pananggalang pa rin ang mga ito hanggang ngayon. Kung pakiramdam mo'y drained ka o malas kahit pilit kang nagsusumikap, maaaring oras na upang maglinis. Sindihan ang puting kandila sa iyong tahanan at ibulong ang iyong dasal sa apoy. Maglagay ng maliit na mangkok ng tubig na may asin sa tabi ng iyong higaan upang sipsipin ang bigat ng enerhiya habang natutulog ka. O kaya, buksan ang mga bintana tuwing umaga at hayaang linisin ng unang sikat ng araw ang lahat ng hindi dapat manatili. Ang mga simpleng gawaing ito ay nagdadala ng karunungang nagdaan sa maraming henerasyon. Tandaan, Aries, habang mas maliwanag ang iyong liwanag, mas mahalagang bantayan ito. Kung paanong nilalakasan mo ang kandado ng iyong pinto sa gabi, ganoon mo rin dapat protektahan ang iyong espiritual na enerhiya. Hindi lahat ng umiti sa iyo ay may dalang mabuting hangarin. May mga humahanga, ngunit mayroon ding naiinggit kahit hindi nila ito aminin. Ito ang dahilan kung bakit pinaalala sa iyo ngayon ng universo. Maging mapagmatsyag, ngunit huwag matakot. Protektahan ang iyong mga biyaya, ngunit huwag tumigil sa pagtanggap ng mga ito. Gawin mong pananggalang ang bawat ritual, at ang pananampalataya ang iyong baluti. Dahil kapag bantay ang iyong espiritu, walang anino ang kayang umagaw ng iyong liwanag. Aries, pinili ka ng kapalaran upang tumanggap ng pag-ibig, yaman, at pagbabagong buhay. Ngunit upang hawakan ang mga regalong ito, kailangan mo ring igalang ang balanse. Tumanggap ng may pasasalamat, mag-ingat ng may karunungan, at maglakad ng may pananampalataya. Malinaw ang babala, ngunit malinaw rin ang pangako. Kapag nalinis na ang iyong landas, walang makakapigil sa mga biyayang itinakda para sa iyo. Espiritual na ritual ng proteksyon. Aries, kapag dumarating ang universo na may dalang parehong biyaya at babala, lagi rin nitong ibinibigay ang mga ritual upang bantayan ang iyong espiritu. Alam ng ating mga ninuno na ang buhay ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din, kaya itinuro nila sa atin ang mga simpleng ngunit makapangyarihang paraan upang manatiling ligtas ang ating enerhiya, upang walang anino ang makadikit sa mga biyayang nakalaan para sa atin. Ang unang ritual ay gamit ang asin at tubig. Sa tradisyong Pilipino, ang asin ay isang banal na pananggalang. Maglagay ng maliit na mangkok ng tubig na hinaluan ng asin sa may pintuan ng iyong tahanan magdamag.
Kinaumagahan, itapon ito sa labas, malayo sa iyong bahay. Ang gawaing ito ay naghuhugas ng inggit at negatibong espiritu na pilit pumapasok. Ang bawat butil ng asin ay may kapangyarihang tunawin ang lahat ng hindi dapat manatili sa iyong buhay. Ang ikalawang ritual ay gamit ang puting kandila. Sindihan ito sa isang tahimik na lugar at ituon ang iyong isipan sa apoy. Banggitin ang iyong panalangin, inilalabas ko ang takot, pinoprotektahan ko ang aking mga biyaya, at tinatanggap ko lamang ang pag-ibig at kasaganaan. Sa paniniwalang Pilipino, ang apoy ng kandila ay tulay papunta sa espiritual na mundo. Kapag malakas na kumikislap ang apoy, ibig sabihin kumikilos ang enerhiya at nililinis ang iyong espasyo. Hayaan ang kandila na ligtas na maubos, at ipaubaya sa usok ang pagdala ng bawat anino palayo. Isa pang ritual ay gamit ang dahon ng laurel o dahon ng bayabas, na madalas gamitin ng mga nakatatanda upang itaboy ang masamang enerhiya. Isulat sa dahon ng laurel ang salitang key protection o biyaya. Sunugin ito ng maingat at panoorin ang usok na tumataas. Isipin mong dinadala nito sa langit ang lahat ng iyong pangamba, iniiwan ka ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong aura at nagsasabi sa universo na handa ka ng tumanggap ng walang sagabal. Kung nakakaramdam ka ng hindi mapakali tuwing gabi, maglagay ng barya o maliit na papel na may nakasulat na hiling sa ilalim ng iyong unan. Naniniwala ang ating mga ninuno na kung ano ang nasa ilalim ng iyong unan ay pumapasok sa iyong mga panaginip at ang pumapasok sa iyong panaginip ay nagiging mensahe para sa universo. Isa itong sagradong paraan upang ihanay ang iyong puso sa enerhiya ng proteksyon at kasaganaan. Ngunit tandaan, Aries, nagiging makapangyarihan lamang ang mga ritual kapag ginagawa ng may pananampalataya. Ang mga salitang iyong binibigkas, ang mga iniisip mong hawak, at ang enerhiyang iyong pinakakawalan ang siyang humuhubog sa iyong kapalaran. Hindi ang asin, kandila, o dahon lamang ang may kapangyarihan, kundi ang iyong espiritu na nakikipagtulungan sa universo. Gawin ang mga ritual na ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakan. Ang bawat kilos ay isang deklarasyon na pinipili mo ang liwanag kaysa sa anino, ang kapalaran kaysa sa pagdududa. At kapag idineklara mo ito, tutindig ang universo sa iyong tabi. Aries, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pag-ibig at kayamanan. Tungkol din ito sa pagbabantay ng iyong kaluluwa upang walang makasira sa nakasulat para sa iyo. Bantayan ang iyong enerhiya, igalang ang mga sinaunang paraan, at magtiwala na ang mga ritual ng ating mga ninuno ay patuloy na buhay upang ikubli ka sa kapahamakan ngayon. Mga palatandaan mula sa universo. Aries, hindi kailanman sumisigaw ang kapalaran, nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga palatandaan. Palaging gumagamit ang universo ng mga banayad na mensahe upang igabay ang iyong mga hakbang, at sa paniniwalang Pilipino, ang mga palatandaang ito ay may malalim na kahulugan. Kung napapansin mo sila ng mas madalas nitong mga nakaraang araw, hindi iyon aksidente. Paalala iyon ng kapalaran na ang iyong landas ay unti-unting nabubuksan, ayon sa nakatakda. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Naniniwala ang ating mga nakatatanda na kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, bumibisita sa iyo ang kanilang espiritu. Hindi lang ito basta alaala, ito ay enerhiya na tumatawid sa hindi nakikitang mundo. Kung nagigising ka na mabilis ang tibok ng puso, o kung ang parehong mukha ay paulit-ulit na lumilitaw, ituring ito bilang kumpirmasyon, umaabot sa iyo ang iniisip ng isang tao. Isa pang palatandaan ay sa pamamagitan ng mga numero. Maraming Pilipino ang nagtitiwala sa kapangyarihan ng mga numerong gaya ng 11 oras 11 minuto, 222 o 888. Ang madalas na pagkakita sa mga ito ay nangangahulugang nakaayon ka. Ang 11 oras 11 minuto ay isang pintuan, paalala na humiling at angkinin ang iyong biyaya. Ang 222 ay tanda ng balanse, na muling bumabalik ang pag-ibig at kapayapaan. Ang 888 naman ay numero ng walang hanggang kasaganaan, pangakong dumadaloy ang yaman at mga biyaya. Kapag lumitaw ang mga numerong ito, ibulong mo ang iyong panalangin, nakikinig ang universo sa sandaling iyon. Maging ang kalikasan ay may dalang mga mensahe. Kapag dumapo ang isang paru-paro malapit sa iyo, ibig sabihin may espiritu o mahal sa buhay na nagbabantay at nagbibigay gabay. Ang ibong umaawit sa iyong bintana ay pinaniniwala ang mensahero ng balita, minsan tungkol sa pag-ibig, minsan naman ay tungkol sa oportunidad. At kapag ang kandila ay kumikislap kahit walang hangin, sabi ng matatanda,
iyon ay sagot ng mundo ng espiritu sa iyong iniisip. Maging ang iyong sariling katawan ay maaaring maging sisidlan ng mga palatandaan. Naramdaman mo na ba ang kilabot sa iyong likod ng walang dahilan? O biglang paglitaw ng balahibong pusa kapag iniisip ang isang tao? Hindi iyon basta random. Mga kumpirmasyon iyon na kumikilos ang enerhiyang hindi nakikita sa paligid mo. Sensitibo ang iyong espiritu, Aries, at tumutugon ito kapag malapit ang universo. Pansinin din ang katahimikan. Sa kulturang Pilipino, sinasabi natin, kapag biglang tumahimik ang paligid, may pahiwatig na paparating. Kapag sabay-sabay na naging tahimik ang lahat, ibig sabihin may pagbabagong enerhiya. Ang katahimikan ay hindi walang laman, puno ito ng mga mensaheng naghihintay lamang ng iyong kamalayan. Aries, mas malakas ang mga palatandaan sa paligid mo ngayon dahil inaayon ng kapalaran ang pag-ibig, biyaya, at proteksyon sa iyong buhay. Huwag mo silang baliwalain bilang simpleng pagkakataon. Ang bawat kislap, bawat panaginip, bawat numerong paulit-ulit ay hiblang nagdudugtong sa iyong hinaharap. Habang lalo mo silang napapansin, lalo silang lumalakas. Hindi malayo ang universo, nagsasalita ito araw-araw. Ang hinihiling lamang nito ay buksan mo ang iyong mga mata, ang iyong puso, at ang iyong pananampalataya. Kapag pinarangalan mo ang mga palatandaan, pinararangalan mo rin ang iyong kapalaran. Ano ang nasa susunod na hakbang ng kapalaran? Aries, dinaanan mo na ang mga bulong ng kapalaran, ang apoy ng pag-ibig, ang agos ng mga biyaya, ang anino ng mga babala, at ang lakas ng mga ritual. Ngayon, ang tanong ay ano ang naghihintay sa iyo? Ipinapakita ng universo na ang darating ay hindi maliit, kundi isang pagbabagong magbabago ng iyong buhay. Ipinapakita ng kapalaran na ang isang pusong matagal nang hindi mapakali ay lalapit muli sa iyo. Ang enerhiya ng pag-ibig na matagal nang nagmamanifest sa iyo ay malapit nang umabot sa tugatog. Ibig sabihin, ang mga kumpisal na matagal nang itinago ay maaari nang lumabas. Ang mga salitang hindi kailanman nasabi ay maaaring marinig na. Huwag kang magulat kung ang katahimikang matagal mong binuhat ay maging mga mensahe, pagdalaw, o biglaang koneksyon na magpapagalaw sa iyong puso. Ang pag-ibig ay babalik hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil nakasulat itong bumalik. Ngunit hindi lang pag-ibig ang inihahanda ng kapalaran para sa iyo. Dumadaloy rin sa iyong landas ang kasaganaan. Ang mga ritual na pinangangalagaan mo, ang mga palatandaang pinapahalagahan mo, at ang pananampalatayang hawak mo, lahat ng ito ay nagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan. Isipin mong nagbubukas ang mga pintuan kung saan dati puro pader lang ang iyong nakikita. Isipin mong dumarating ang mga oportunidad ng hindi mo hinahabol. Iyan ang kapangyarihan ng pagkakaayon, Aries. Hindi na ito tungkol sa pakikibaka, ito ay tungkol sa pagtanggap ng talagang para sa iyo. Ngunit hindi na angakong magiging perpekto ang kapalaran. Susubukin pa rin ang iyong pananampalataya. Maaaring dumating ang mga sandali ng pagdududa, mga bulong ng takot, o mga taong hindi makakaunawa sa iyong landas. Ngunit tandaan, bawat dakilang biyaya ay umaakit ng parehong liwanag at anino. Ang susi ay hindi ang labanan ang mga anino, kundi ang manatiling matatag sa iyong liwanag. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, ang nakatadhana, kahit ilang ulit pigilan, babalik at babalik. Ang nakasulat para sa iyo ay laging babalik, gaano man katagal maantala. Ito ang iyong kasiguruhan, Aries. Ang nakalaan para sa iyo, sa pag-ibig, sa yaman, at sa kapalaran, ay palaging makakabalik. Inihahanda ka ng universo para sa isang bagong yugto. Ginagabayan kang bitawan ang mabibigat, linisin ang mga humaharang, at yakapin ang mga paparating. Malapit nang maging malinaw ang mga bulong, maging hindi mapagkakaila ang mga senyales, at maging imposibleng ipagsawalang bahala ang mga biyaya. Aries, ang iyong kapalaran ay hindi nasa nakaraan. Ito ay unti-unting bumubukas ngayon, mismo sa harap ng iyong mga mata. Ang naghihintay ay pagsasanib ng pag-ibig at kasaganaan, isang panahon ng panibagong sigla kung saan ang iyong puso, espiritu, at hinaharap ay sabay na magtatagpo. Ang kailangan mo lamang gawin ay manatiling bukas, manatiling tapat, at magtiwala sa landas na isinulat ng universo para sa iyo. Ang hawak ng kapalaran sa susunod para sa iyo, Aries, ay hindi lang pagbabago, ito ay tunay na pagbabagong buhay. Aries, dinaanan mo na ang mga bulong ng kapalaran, ang apoy ng pag-ibig, ang agos ng mga biyaya, ang babala ng mga anino, ang mga ritual ng proteksyon, at ang mga palatandaan mula sa universo. Bawat mensaheng ibinigay ngayon ay hindi aksidente, ito ay nakatakda para sa iyo.
Kung natagpuan mo ang sarili mo rito, iyon ay dahil handa na ang iyong espiritu upang marinig ang matagal ng sinasabi ng kapalaran. Hindi ka nakalimutan. Kailanman ay hindi ka iniwan ng universo. Bawat luha na iyong iniyak, bawat dasal na iyong bumulong sa gabi, bawat sandaling naramdaman mong nag-iisa ka, lahat ng iyon ay nasaksihan. At ngayon, nagbabago na ang enerhiya. Bumabalik ang pag-ibig. Dumadaloy ang kasaganaan. Nakaantabay ang proteksyon. Ang kwento ng iyong buhay ay hindi nagtatapos, ito'y nagbubukas sa isang bagong kabanata. Huminga ka ng malalim, Aries. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at damhin ang tibok nito. Ang ritmo na iyan ang iyong patunay, ikaw ay buhay, ikaw ay pinili, ikaw ay nakatakda para sa higit pa. Ang enerhiyang nagmamanifest sa paligid mo ay hindi mahina, ito'y makapangyarihan, magnetiko, at hindi mapipigilan. Ngayon, banggitin natin ang mga salitang mag-ugat sa iyong mga biyaya. Ulitin mo ito ng may pananampalataya, sapagkat bawat salitang iyong binibigkas ay nagiging binhi na itinatanim sa lupa ng kapalaran. Karapat-dapat ako sa pag-ibig na muling bumabalik sa akin. Tinatanggap ko ang mga biyayang dumadaloy sa aking tahanan. Inilalabas ko ang takot, inggit, at pagdududa mula sa aking espiritu. Pinoprotektahan ko ang aking enerhiya sa pamamagitan ng pananampalataya at liwanag. Nakaayon ako sa kapalaran, at ang nakalaan para sa akin ay palaging makakabalik. Pinagkakatiwalaan ko ang universo na gabayan ang aking mga hakbang tungo sa kasaganaan. Tinatanggap ko na ang pag-ibig, yaman, at kapayapaan ay bahagi ng aking buhay. Sabihin mo ang mga salitang ito ng madalas, Aries. Banggitin mo sila sa umaga pagbangon mo, at sa gabi bago ka matulog. Sambitin mo sila kapag mahina ka, at lalo na kapag malakas ka. Sa bawat pag-ulit, lalo mong binubuksan ang sarili mo sa mga regalong matagal nang nakasulat para sa iyo. Tandaan, palaging nagsasalita ang universo. Sa pamamagitan ng mga panaginip, ng mga numero, ng mga palatandaan sa kalikasan, ipinapaalala nitong hindi ka kailanman naglalakad ng mag-isa. Kapag pinarangalan mo ang mga mensaheng ito, pinararangalan mo rin ang iyong sarili. Kapag pinoprotektahan mo ang iyong enerhiya, pinoprotektahan mo rin ang iyong kinabukasan. Aries, ito ang iyong oras. Ang kapalaran ay hindi malayo, narito na ito, bumubuka sa bawat hininga na iyong nilalanghap. Tanggapin mo ito. Paniwalaan mo ito. Isabuhay mo ito. At kapag dumating ang mga biyaya, hawakan mo sila ng may pasasalamat at lakas. Sapagkat hindi ka lamang naghahanap ng kapalaran, ikaw ay anak nitong pinili.